Praise the Lord. He's everything to me. Let's tell ourselves, He's everything to me. Siya ang tanan sa ato mga igsoon. He is our healer, He is our master, He is our Lord, He is our Savior, our very present helps, our very present help in times of need. Wala ko kahibalo sa inyo nga kinahanglanon sini nga hapon, but I know, and for sure I know, na Ginoo kahibalo kung unsa ang tagsa-tagsa ka. Kinahanglanon naton sini nga hapon, mga igsoon. Will you say praise the Lord? Mao na kaayo sa ato ang Ginoo. He's everything sa ato ang kinabuhi. Not only he brings help, but He is our present help. Mao nabiskat sa aton nga kaluwasan dili lahi nga persona ang iya ginpadala kundi siya mismo. Siya mismo sa pagpalangga niya sa aton mga igsoon, siya mismo nagkari agod luwason kita. Not the second person, but He's the Father manifest in the flesh. Ingon sang Biblia. God manifest in the flesh. Mao niya tana kapalangga. Mao tana ka importante sa tubangan sa Ginoo. That everything that we need, He will supply. Naaka sa ICU, naaka sa emergency room, naaka man sa kangit-ngita na sitwasyon, ang Ginoo provide sang aton kinahanglanon. Everybody say praise the Lord. Kag sining hapon, as you remain standing, open with you your Bible and 2 Kings chapter 2 or chapter 20 verse 12 to 21. Praise God. Verse 12, 2 Kings chapter 20 verse 12 to 21. Ingon diri sa verse 12, at the time Merodach Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah, for he had heard that Hezekiah had been sick. And Hezekiah hearkened unto them and showed them all the house of his precious things, the silver and the gold and the spices and the precious ointment, and all the house of his armor and all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that King Hezekiah showed them not. Praise the Lord. Verse 14. Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah and said unto him, what said this man? And from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country, even from Babylon. And he said, what have they seen in thine house? And Hezekiah answered, all the things that are in mine house have they seen. There's nothing among my treasures that I have not showed them. And Isaiah said unto Hezekiah, hear the word of the Lord. Behold, the days come that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Then said Hezekiah unto Isaiah, good is the word of the Lord, which thou hast spoken. And he said, is it not good if peace and truth be in my days? And the rest of the acts of Hezekiah and all his might
and how he made a pool and a conduit and brought water into the city? Are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah? And Hezekiah slept with his fathers, and Manasseh, his son, reigned in his stead. Let's bow our heads. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your faithfulness to us. Lord, teach us, O God, to protect, Lord, with the things that are yours, O God. Lord, even, O God, our families, our children, O God, are your heritage. Lord, help us, Lord Jesus, to value, O Lord, sa mga butang Ginoo nga imuha, and Lord, disregard the things that only, O God, perish. Lord, we thank you and we bless your name. Bless each and every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Praise the Lord. King Hezekiah. Trade the things that are eternal for the things that are temporal. Sa ministry ni Hezekiah, being as a king of Judah, he was a reformer. He was a God-fearing king. Ang mga rebulto na ginpatindog sa iyang mga forefathers, paguba niya. He reformed Judah. He trusted God when the time ng Assyrian Empire nag-threaten, atakihon ang Judah. And God helped Judah. Yet in the later years sa kabuhi ni Hezekiah, after nang Ginoo nag-heal sa iya, nag-extend another 15 years sa iya kinabuhi. No? Hezekiah, after that healing of God, he made a grievous mistakes. Sometimes sa aton kinabuhi mga igsoon, yes, we start strong, we start right, we start faithful, we start fiery, we start obedient, being obedient sa Ginoo, but there are seasons in our lives that we take off our guard. There are times in our lives na dili kita in tune sa will sang Ginoo, and our will mao ang gakatuman. And sometimes because of pride, because of the victory that we have experienced, mauna ang dako nga factor nga ang pride nagatubo, naga-form sa ato na tagipuson. Hezekiah allowed the Babylonian envoy, he entertained them, and he proudly showed sa mga mga plaque, mga medalya, mga proof nga sang iyang victory, ang treasures na naa sa iyang ginharian. And ingon sa Biblia, everything ginpakita ni Hezekiah sa Babylonian envoys na nagbisita sa iya for a reason na nag-give lang sang gift bangod. They knew that Hezekiah was sick. He prepared everything na makita sang Babylon, but he failed to prepare kung anong mahitabo sa future. Especially, he failed na i-nurture ang iya next na successor, which is Manasseh. The irony is, Hezekiah was a godly king. And Manasseh is the most wicked king in Judah. Among the many kings in Judah, pila lang ang wicked. Mostly sa Israel na kingdom, sa northern kingdom, which is Israel, almost wicked ang mga king.
Pero sa Judah, since they have the prophet, the word of God, they have the temple, mauna nag-influence sa ila. Mauna ang una na invade is the northern kingdom, the Israel, while the southern kingdom, which is Judah, nagpadayon rin ang king. But later on, mauning nahitabo. Bangod sa pride ni Hezekiah, sa mga victory, sa kadalagan, sa iya kinabuhi, nag-focus siya dito kag na-fail siyang i-prepare ang next na generation. The extension of 15 years, mao dapat ang iya gingamit agud i-prepare ang iya anak nga si Manasseh to reign. Not only reign casually, but to reign godly sa katawhan sa Ginoo. Will you say praise the Lord? Because nagamatter ang leader sa katawhan sa Ginoo. If the king is wicked, the people will be wicked. But if the king is godly, the people will also be godly. Will you say praise the Lord? Manasseh failed to walk in the way of the Lord. Kag wala niya napatubo si Manasseh, that's why ang resulta sa kabuhi ni Manasseh, he was the wicked king. And ingon sa Biblia, how many years nag-reign si Manasseh? For more than 50 years. Pero wicked siya na king. Whereas si David, 40 lang. Si Saul, 40 man. Si Solomon, 40 years. They reigned. But Manasseh being wicked, he reigned 50 to 55 years. Grabe ang siguro ang wickedness, ang influence, the negative influence na buhat ni Manasseh. And because na-fail si Hezekiah sa pagpatubo sa iya nga anak. Mao nang gin-discuss namon kagina sa kabilin, no? Ano ang mabilin ta sa aton nga mga kabataan and our soon apos? Anong mabilin ta sa ila? That is worthy, that is worth of emulation sa next na generation. Ang nahitabo mga igsuon sa kabuhi ni Hezekiah is a warning para sa ato ha. Na dili ini mahitabo sa aton that we will compromise, that we will be proud sa mga accomplishment nato sa mga victory na na-experience naton. Dili dapat magkuha sang aton atensyon kung saan gikan ang aton nga victory. Never na mention sa pagkarisang mga Babylonian invoice, never na mention ni Hezekiah na ginhil siya sa Ginoo. All he did was to show them everything, the riches that he accumulated and accumulated by his forefathers. Kung ano kadaghan ang mga gold, ano kadaghan, ano kadamo sang silver and everything na pwede niya ma-showcase sa Babylonian envoy. And he lose focus sa mga eternal na butang. His testimony kung anong rason kung nag-angkon siya sa victory, it is because of the Lord. But he never mentioned it sa Bible. Na-mention niya lang sang ara na siya sa iya na sakit, nga tagmatayo na siya. Na-mention niya lang ang iya faithfulness. Ginsukot niya ang Ginoo and then gin-extend sa Ginoo ang iya kinabuhi. Pero after that, never niya na-mention. Will you say amen? Ingon sa Biblia, mga igsuon, sa verse 13, and Hezekiah hearkened unto them. Who's? The Babylonian envoys. And show them all the house of his precious things.
The silver, grabe no? May naa sila building para lang gid sa mga treasure. Mauna sila ka. Dato, manggaranon. Naa sila ya balay, building para lang ya treasure lang na da. The silver, the precious things, the gold, and the spices, and the precious ointment. Before, the spices are very expensive. Even there was in history ng asin, mao ginagamit nila dumura gold. Mao nang ilang currency asin. Ointment and all the armory and all that is found in his treasures. And there was nothing in his house, nor in all his dominion that Hezekiah showed them not. There was nothing in his palace na wala gin pakita ni King Hezekiah. And that's the time that he lower his guard na nangin vulnerable siya. Karon ang Babylon kay balo kung asa sila mag-atake. Kaya ano mga butang nga pwede nila makuha kung mag-atake sila. Naana ang Babylonian Empire motivation na sakupon ang Judah. Muna sa aton kinabuhi. May mga butang dili pwede naton nga i-showcase kay nga ang kaaway nagabantay lang. Ingon sa Biblia mga igsoon, he is a roaring lion, the devil a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. He's just taking his timing na angkon siya sang kahigayunan nga maatake kita. And mauna ang goal sang yawa is atakihon kita. Never sa bokabularyo sang kaaway na magahatag siya sang butang nga wala baylo. Wala libre sa yawa. Wala libre sa demonyo. You enjoy now, but you will suffer later. Mauna subong ang uso. Maunang trending. Muna daghan nagapanawag sa imuha, cellphone, na mautang ka. Okay lang, di pa paminsara ang bayad. Mauna ang ginabuhat sang kaway. Dili niya pag-ialaw nga mapaminsaran mo or ma-think mo ang consequence sa imo pagkabuhaton. Na maybe iingon niya lang maulan niya dili ka hindi lisod ang pagbayad. But later on, pating imo lupa, ang lupa wala na. Nakulateral na. Ang imo balay wala na. Ang imo mga ginpang-invest wala na. Kag mauna ang gakahitabo even sa aton spiritual nakabuhi. Usahay ang aton mga kabataan kisa mauna ang gabayad sa atong wrong decision. Ang next generation mauna sometimes ang nagabayad sa aton dili insakto nga desisyon nga dapat ginsunod nato ang direksyon sang Ginoo. Will you say praise the Lord? Si Hezekiah instead na i-testify niya ang kaayo sa Ginoo sa iya mga bisita, he displayed his own wealth. And that sometimes begins ang downfall sa isa ka anak sang Diyos. That if we compromise and we begin na i-showcase kung ano ang ara sa aton kag dili ano ang ginbuhat sang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Para lang na mangin aprobado kita sa mata sang tawo. Will you say praise the Lord?
Sometimes ang tao, he longs for the approval of man than the approval of God. Kagdara kita, usahay, nagakasayop. Dili na nato nakita ang Ginoo sa aton kinabuhi, nakita na lang nato ang aton na ngalan, ang aton na ato ang ano na lang ang mahambal sang mga tao sa atong kinabuhi, sa atong pangalan nga dili ka na lang dili ka na magpuli sa balay kay ginapakahuy-an mong aton nga ngalan, ang aton nga reputasyon. Mauna kasagaran ang ginaproteksyonan sang tawo ang aton nga reputasyon. Remember, ang reputation naton is mauna siyang gakakita lang sang tawo. Pero ang ginalantaw sa Ginoo is our character. Maunang kita gidya. Kung wala ang tao, mauna kita amo nang aton nga karakter. Maunang ginalantaw sa Ginoo mga igsoon sa aton nga kinabuhi, and sometimes ang yawa galantaw na. Nga kung makita niya nga lahi man ning iya ginaingon nga lahi man ning iya kabuhi. And maunang gamiton sang yawa mga igsoon sang kaaway naton agud mahulog kita sa iya nga patibong. Gamiton niya mga igsoon just like the envoy in from Babylon na gamay lang ang mga gift kag dito na give in si Hezekiah. He expected na friend niya ang nagbisita sa kingdom. Don't you know na ang devil, ang kaaway naton is a master of trickery. He is the master deceiver, and he always uses flattery and worldly na mga butang to make us lower our spiritual standards nga dawat naton gikan sa Ginoo. Mauna mga igsoon, dili kita dapat ma-impress sa kalibutanon nga mga butang. Dili kita dapat mga igsoon just like ang Babylonian envoy represent as riches, fame, position, or pleasure na mag-distract sa aton as believers from the purpose of God in our life. Nga naman mga igsoon, atakihon sang yawa is number 1 is ang leader. Muna biskan sa Ginoo, ano ang basang Ginoo? Strike the shepherd and the flock shall be scattered. Grabing influence ang leader nga ko ang leader mapukan, the whole flock will be scattered, and it is easy for the enemy to attack one by one ang flock. Muna nagapasalamat ko sa Ginoo nga naa kita mga activity that gina-encourage ang tagsa-tagsa nga mag-involve. Not only as a mere member of the church in Mandawi, but as one family. Dili kita member lang sa Mandawi Church, but we are family. Mauna, we watch each other, we pray for one another. Agud wala sang may mabilin sa time nga magatunog na ang trumpeta. Nga wala mga igsoon kalag na mawala sa patubo sa sininga. Church, mao man ang desire sang Ginoo. Mao man ang ginhatag ni Pastor Boy ang iya kinabuhi diri sa Cebu Church, bangod mauna ang iya nga goal. Wala gatudlong pastor para ang tawo mawala. But ang tawo marealisar niya nga importante ang pag-alagad sa Ginoo. And sa aton magtag-usa ka pamilya mao man ang aton. Especially the father, the man, kita ang pastor sa aton nga balay. Nga dapat tipigan tang aton panimalay, chikon tang aton kabataan, chikon tang aton asawa, kung sila baya nagasunod sa ato. Nga nagapanglakaton,
faithful sa Ginoo. Mao na mga men kita ang murag driver sa aton panimalay, Brother Elmer. Ang men, ang driver sa panimalay. Kung ano man may tabo sa aton panimalay, we take the command responsibility. Muna ang aton nga isa sa mga obligasyon naton. Pero si Nehemiah, si Hezekiah mga igsoon, he was distracted sa matudtuod niya na mission nga dapat nga matudtuod niya na purpose nga ging butang siya sang Ginoo subo nga hari sa Juda. At sadly sa ulihi na portion sang iya kinabuhi didto siya na fail. Oo, how we pray kung anong ginsugdan nga maayo sa ato sang Ginoo nga sa ato kinabuhi tapuson ni naton. Sa bulig sa Ginoo. Mo na daghan distraction sa kalibutan agod lang indili matuman ang purpose ng Ginoo sa aton kinabuhi. Yang people amo na kamuman ang Ginoo may purpose sa inyo kinabuhi. Grabe ang pag-sacrifice sa mga ginikanan para lang mapa-eskwela kamo, matagaan kamo sang maayong nga edukasyon, mahayong kahimtangan. And as a sort of gratefulness, tutumi yung inyong pag-eskwela. Kung mahimo nga top student kamo, praise the Lord. Top student kamo. Dili lang sa pulong sa Diyos but also ga-excel kamo sa eskwelahan. Will you say praise the Lord? Mauna gina-encourage ang Sunday School, subong gina-encourage ang mga kabataan to join sa aton nga Bible quiz. Para ma-enhance ang ilang nga mindset na ma-train sila sa mga hindi lang sa secular na butang sa kalibutan kundi number one gid sa spiritual nga butang. Mao na daghan karon distraction especially sa mga pamatanon. Sa mga tigulang gani di naaman. Will you say amen? Mao na sometimes kung dili kita mag-careful mga igsoon, makuha ang aton atensyon sa matuod-tuod na direksyon nga gusto sa Ginoo sa aton kinabuhi. Pero kung ano kasako ang mga aktibidades naton sa church, mauman ka busy ang aton nga kaaway. Gapadala man siya, mao na tandaan ginaton, the more nga naga-pray ka, the more man na ang yawag ka, ano ning buhaton ko siya man, prayerful siya, asa ko ni siya atakihon man. Will you say praise the Lord? Amo na dapat maglakaton gigita kaupod nato ng Espiritu sa Ginoo, kay nga kung ara kita sa Espiritu sa Ginoo, wala tsansa ang yawa nga may ibato siya sa aton nga mga accusation nga makapukan sa aton pag-alagad sa Ginoo. Amo na sa traya sa Ginoo, wala sila may haboy na biskan gipangbayaran na nila mga witnesses, wala sang usa ka witness or duwa ka witness nga nag-corroborate ang ilang testimony. Well, you say praise the Lord. Maula na mabuhat sang yawa, he is a thief ingon sang John chapter 10 verse 10, a thief that cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Munang number one ng objective sang yawa sa ato nga kinabuhi. Muna sa nakita sang Babylonian envoy ang tanan nga treasure sa Juda, gipakita ni Hezekiah baw. Muraga takam-takam ang kaway. Diri kita atakihon. Kay ingon sang Biblia mga igsoon, giwarningan ni Isaiah si Hezekiah kung anong mahitabo.
Pero kabalo ka mo kung anong giningon ni Hezekiah. Ingon niya, "Behold, the days are coming when all that is in your house," ingon ni Isaiah, "shall be carried to Babylon. Nothing shall be left." Pero ingon ni Hezekiah, he replied, "The word of the Lord you have spoken is good." He replied, for he thought, "Will there not be peace and security in my life?" Okay lang. Basta komportable lang kayo, basta dili lang na may tabo sa ako na lifetime. Mauna ang espiritu ni Hezekiah sa ulihis ang iyang inadlaw. Wala na siya concern sa next generation. Kita sa church, anong ibilin ta sa next generation? Pabayaan ta na lang bala ang next generation to suffer sa tribulation o i-appeal naton sila sa pagtunog sa budyong. Ngang aton kabataan, filled with the Holy Ghost, speaking in tongues, kag naa sila, faithful sila sa pagserbisyo sa Ginoo because they know that their parents are also faithfully serving the Lord. Makita nato ang mga kabataan nga matamat, dili man ta maka-convert sa mga kabataan, but we make them to be godly, serving the Lord faithfully. Na dili lang ginaingon ta sa ila mauna yung pagserbisyo kundi ginapakita tagid sa ilaha kung ano ang pagserbisyo nga matinud-anon sa tubangan sang aton nga Ginoo. Ang taktika sa aton kaaway si Satan, mga igsoon, wala gid nag-change. Nag-offer sa something good to look at, but it costs something na eternal gagikan sa ato. Sa Garden of Eden, ginpakita niya lang sa kay Eva na ang bunga lami kanon, makahatag sang kaalam. Pero dili mauna ang nahitabo. Kundi didto na nalaytay ang consequence sang sala gikan sa pagdisobey ni Eva, ni Adan sa warning sa Ginoo sa ilang kabuhi. Yes, Hezekiah gained 15 more years but lost his spiritual legacy. He gained the blessing from God, he gained healing, but he lost spiritual legacy. Ingon pa sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead." Wow, that is our hope. That we have. That anong naitabo sa Ginoo gin-resurrect siya, mauman ang may tabo sa aton. And verse 4, ingon niya, to an inheritance incorruptible. Amuning dapat huptan ginaton. Mauni siyang huptan naton kay nga ibili ni naton sa next generation. Inheritance that never fade, undefiled, fade it not away, and reserved in heaven for you. Mauna mga igsoon nga dapat huptan, dapat i-protect ginaton, dapat i-nourish ginaton, dapat i-secure ginaton ang aton nga kaluwasan. Kaya nga mauni siyang ibilin ta sa aton mga kabataan nga makita nila nga mauni siya ang kaluwasan nga nadawat ko gikan sa Ginoo, gikan sa Ginoo padto sa akon mga ginikanan kag pakadto sa ako. Mauna, we should beware sa pag-trade sa mga spiritual nga butang para sa mga kalibutanon nga butang. Sa eternal na butang para lang sa mga temporal na butang. Beware to trade
sang imo calling para lang sa temporal na comfort. Will you say amen? Beware sa pag-trade sang aton kaluwasan para lang sa temporaryo na pleasure sang kasalanan. Daghan mga tatay nga wala nila na-realize ang ila pagabuhaton maga-cause sang distraction sa ila nga panimalay. Una, simple lang nga text-text, simple lang nga hi hello, simple lang nga lunch date, pero mahulog na. Mauna mga tatay, kita gid ang ginaatake sang badaryong, andam ka gid. Andam gid kita. Nga anong gusto sang yawa, maderail ang plano sang Dios sa ato nga kinabuhi, especially sa tagsa kapandimalay sang mga apostolek. Nga when the family unite, we build a strong family in the church. Anong strategy sang yawa? Isa-isa ho niya kada nga panimalay. Munang na-fail nga proteksyonan ni Hezekiah mga igsuon, nga naman gin-trade niya ang eternal nga butang sa mga temporalang nga butang. Will you say praise the Lord? Kag mauna dapat likawan gid naton. Mauna ingon sa Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mas importante ang kalag nato sa aton kabataan, sa aton mga apo versus sa temporal nga pleasure nga ma-offer sa sining kalibutan. Yes, mayo nga obra, but you will be distant sa church and you cannot go and attend church services. Pero isik nato ng mind sa Ginoo kay nga ang paghahihatag sa aton trabaho mana, kurso mana, makapadayon kita sa gihapon alagad sa Ginoo. Makapadayon kita sa gihapon paggamit sa aton nga Ginoo para sa iya nga ginharian. Oh. Duano lang ka simple sa kay Hezekiah to tell Isaiah, the word of the Lord you have spoken is good. Wow. Pero, shall be done. Pero dili lang sa akon nga kinabuhi. Sa Bisaya, nagpanginluwas. Giluwas na ni Hezekiah ang iya nga kaugalingon. Nga ma-relieve lang siya sa judgment sa Ginoo, but he don't care because of his selfishness. He don't care sa next na generation. Munang aton kinabuhi, tuloko naton nga dili lang ni aton. Any decision, especially the parents, na epekto, Sister Jen, sa aton kabataan. Muna nakadungog ko sa preaching ni Pastor Jeff. Last yan din na preaching na ang iya ang iyang anak, ang iyang guest niya, naka-receive Holy Ghost, 5 years old. Munang bako kay Sisi, dapat, kita 5 years old, naka-receive, ikaw 7 na. Gawag-gabamin sa kono pa, naagi nga ma-encourage siya, nga maka-worship sa Ginoo. Nga makadawat siya sa balaan nga Espiritu. We keep on praying sa atong mga anak. We keep on encouraging them that they need to receive the Holy Ghost. Pero dili lang pagpahuga ha. Dili lang pag-itret. Kundi remind them gently nga masunson kanunay remind naton sila that they need the Holy Ghost. Ibase pa lang biskan wise service, ingon pa ni Pastor Jeff, ga-altar call sila. Will you say praise the Lord? Wala service na altar work? Will you say amen? Everything is possible sa Ginoo as long as ang heart sang tao mga igsoon ready
nga naga-expect sa pagabuhaton sa aton nga Ginoo sa aton kinabuhi. Mao na i-treasure naton mga igsoon nga wala na sang Dios pareho sa Dios nga ginalagad naton, for He paid all para sa aton kinabuhi nga makaangkon lang kita sa future kaupod kaniya. But si Hezekiah, he didn't think sa next generation. Mao na kasagaran karon nga chimpo mga igsoon, satisfy na ang tao sa temporaryo nga peace, comfort, success, but they neglect their spiritual condition personally in the spiritual condition of their family. Sang una sa time ko, no, 90s, uso pa to ang Japayuki. Nga sa mga gini, sang una, sang World War II, panago, arang hapon. Karon, gawas, arang hapon. No, mauna karon. Ang butang sang unang standard sa kalibutan, lahi ang trending karon, lain naman dason. Muna igsoon, wala kita naga-set sang standard naton kung anong ara sa kalibutan. Anong ara sa gawas, kundi ang aton standard came from the Word of God. And that is the highest standard that a man could ever base sa iyang kinabuhi. Muna, dili ka lang ordinaryo nga butang, ordinaryo nga tao, anak ka sang. Diyos, He separated us para sa iyang purpose. Muna mga tatay, mga nanay na maunang aton nga purpose to build a godly family. A heritage na ma-pass on gikan sa aton nga mabili naton sa next generation, kag ang next generation magabilin man sa apostolic heritage, one gospel, one God, water baptism, receiving of the Holy Ghost with speaking in tongues as the Spirit gave the utterance. Maunang dapat i-uphold na to. If we will not preach that boldly, then who will preach that? Dili ang aton nga attitude is, as long as I am fine, okay ra. But God wants us to think the next generation. He wants us to think generationally. Ang pagabuhaton ko subong anuning effect sa next na generation. Oh, how I pray and wish mga igsoon na mauna ang aton heart, mga igsoon, nga dili lang kita magadesisyon para sa ato lang, kundi magadesisyon kita thinking what's in the next generation. Ano ang kinabuhi nga kabuhi ko agud i-lead ang next generation. Ang kinabuhi ko bala, ginakabuhi ko nga makita sa next generation nga nagapalayo man sila sa Ginoo ko, or ang akon kinabuhi, ginakabuhi ko agud ang next generation magapalapit pagid sila. They will get closer sa Ginoo nga amon nga ginaalagad. God wants us to live and lead a life. At least may ara kita objective na dapat may naa ako ibilin nga magkabulig sa eternal nga kahimtangan sang isa ka kalag. Kung wala ka man asawa or bana, mao nang aton nga objective. Kagiyapon ang purpose sa Ginoo katuman sa aton nga kinabuhi. Dili man pareho sa uban, kundi ang Ginoo may ara specific nga purpose sa ato kinabuhi. Dili lang kita maging selfish. That's why we should bring our children sa church. Every services as soon as makaya naton mga igsuon, dalon naton sila. Mauna ang na-fail ni Hezekiah, na-fail niya na i-train si Manasseh.
sa way sang Ginoo. And when Manasseh became king, he turned the nation of Judah into idolatry. Maunang pattern. You see, wala pa na-destroy ang Judah because still they worship God. They worship one God. Tanan yung mga idolatros na image gin pang destroy sa time ni Hezekiah, pero sa time na ni Manasseh didto ang idolatrous worship nag-start. 2 Kings 21 verse 1 to 6. Manasseh was 12 years old when he began to reign. So you see, the time span na gin-extend sa Ginoo kay Hezekiah is 15 years. Wala pa si Manasseh sang ginhil sang Ginoo si Hezekiah. Naapa siya time na matrain si Manasseh. 12 years old, dili pa preparado. Grabe ang edad. Very early. He reigned 55 years in Jerusalem, and his mother's name was Hephzibah. And he did that which was evil in the sight of the Lord, after the abominations of the heathen, whom the Lord cast out before the children of Israel. For he built up again, the high places which Hezekiah, his father, had destroyed. So, morning na hitabo mga igsoon. And he reared up altars for Baal and made a grove, as did Ahab, king of Israel. Sinong ginilog niya? Si Ahab, the king of Israel. And worship all the hosts of heaven and serve them. And he built altars in the house of the Lord, of which the Lord said, in Jerusalem will I put my name. Wow. And he built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord. And he made his son pass through the fire, and observed times, and used enchantments, and dealt with familiar spirits and wizards. He wrought much wickedness in the sight of the Lord to provoke him to anger. Muna dili basta-basta gali ang mahitabo kung dili nato malid mo mauni mga possibility nga mahitabo. Butang na you never imagine, but mahitabo ko ang tao wala siya naglakat sa ways ang Ginoo. He made his sons pass. Naa sila mga human sacrifice. Ang ilang mga kabataan gina-sacrifice nila sa mga gods and goddesses nila. Ginasunog mga igsoon. Never one time ang Ginoo nag-ask na sila. Pero ginbuhat nila sa lahi nga Dios. Nga Dios nga dili matuod nga wala man gani naghatag sa ila, nag-bless sa ila because they are false gods. Pero ginbuhat nila mga igsoon sa butang wala man gani nag-exist. Muna mga ginikanan, we should be an example. Ang aton mga kabataan nagatulok sa aton, they watch us as an example. More than sa ginaingon naton sa ila, mga ginatudlo naton sa ila mga igsoon, more than that, they are looking sa aton kinabuhi. And if we don't bring them sa balay sa Ginoo, the world will bring them somewhere else. If we don't bring our children in the church. Muna, samtang ginabusong pa, kakadto ka sa church, worship ka, ang bata, dili siya dili siya, kung ara na siya, dili siya ganahan siya sa music sa church, ganahan siya sa worship, kaya nga sa chan pa lang, go worship ng nanay. Pero may mo ibiyahe ang bata sa chan pa lang, biskan din mo siya ibiyahe, okay lang mo. Hinga mauna sila ginapag-grow.
Mao na sila gina-develop naton sila sa ato nakasalalay ang pag-develop sa aton kabataan with the help of God. Dili ang school, dili ang church, but kita gid una nga mga ginikanan. Yes, the church we could encourage us to bring sa ato mga kabataan sa church, but kita gid mismo mga ginikanan, mga nanay, mga tatay, mama, papa, mao ang maga-decide na i-bring gid sila biskan ano kalisod isang sitwasyon, but we bring them in the house of God. It is better na i-prepare sila para sa langit than to prepare them sa mga worldly nga success na wala naman ang Ginoo dira. Well, you say, praise the Lord. Mauna ingon sa Proverbs 22:6, to train up a child in the way he should go. Our child, our souls, na dili dapat naton i-trade sa comfort lang, sa kasulhay lang, sa mga temporal nga butang, but we train them up, mga igsoon, in the way that they should go, that when they are old, they will not depart from it. Yes, lisod magpadako sang bata. Pero the impact that you will make sa iya kinabuhi, dili niya na. He will not depart from it. Sa mga teaching, we pray sa ato mga kabataan, sa ato mga ginikanan, na i-treasure nato ng aton kabataan, mga igsoon, na dili sila masway sa mga butang diri sa kalibutan. We are on a tug of war sa kalibutan. Ngang aton kabataan, ginadala naton sa church, pero kalibutan, mauma ng ilang ginabuhat. Dili man naton sometimes makita, but grabing influence sa ato mga next generation. Abi mong bata, nagatulog na, patay ng suga, pero nga, doon nagasiga pa ang blanket, gapanago sa abol. Paglingi ka lang, makadali ang cellphone mo, lahi naman eh. Mauna ka naisisi. Lahi na. Grabe, kadasig sila. Kita lang, abi naton, nabantayan naton sila. Sila ang gabantay sa aton. Tuod, no? Mauna, not only nagabantay kita sila sa atong mga mata, but we pray always for them. Yung mga times kagahon, if you can wake up, lay hands on your child. Lay hands on your children, cry out for them. Dili na naton pagulaton na ang cry out naton is ulihi na ang tanan. Sa time ni Hezekiah, he should have used his extra 15 years sa pag-prepare sa iya nga bata nga si Manasseh. He should have used his healing to glorify God and guide his son, but instead, he wasted it because of complacency, because of pride, because of his personal comfort, personal gain. Dili kung ano kalawi kita na nagkabuhi diri sa kalibutan, mga igsoon, but what matters most is how we faithfully serve the Lord. Biskan lipot lang imo kinabuhi diri sa kalibutan. Si Pastor Boy, wow. Tani may 15 years pa si Pastor Boy man, no? Nakita niya pang apo niya kay depende kung mauna si Liz. Dili, siniki lang. Mauna ang last nilang conversation mo? Nunik na? Saan pa makita ni Papa Boy ang yapo sa imo? Pero mauma na inuras lang, and that's what happened. Pero dili gina-measure ang Ginoo kung ano kalawig ang aton kinabuhi, but gina-measure sa Ginoo kung faithfully nag-live kita. Biskan short lang hatag sa Ginoo ang kinabuhi sa aton mga igsoon, pero ang legacy ginabili naton, just like Pastor Boy, mao ini.
Better to die prepared for eternity than to live unprepared and lose our legacy. Importante is na preparar naton biskan lipot lang no kung kay balo lang kita sano kita mapatay oh Lord, give us that wisdom. Pero that's what God is doing right now. Give us wisdom to number our days. Give us a heart to number our days that we may apply our hearts into wisdom. Teach us, Lord, teach us to number our days. Kaya kung kayo balo ka kung saan ka mapatay, mapuasa ko, Lord. Wala na Vikings, wala na Yakimix, wala na shabu-shabu. Mapuasa ko, Lord, mangdaog ko kalag. Lord, ma-pray ko. Wala na niya unta tanay prayer. Biskan wala service ara sa church. Umauna taning ihatag sa atuan sa Ginoo nga kaalam no. Ingon pa ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. If you live your life according sa will sa Ginoo sa imo kinabuhi, faithfully you serve the Lord, you welcome death, Lord. Because to be absent in the body is to be present in the Lord. Wala na kalisdanan, wala na kangit-ngitan dito sa langit. For me to live is Christ and to die is gain. Ano man kalipot sa akon kinabuhi, importante Lord, mahatag ko ni sa imo ha. Kag mabilin ko, mapreparar kong akon, kabataan, the next generation. Kung si Ray Mandi ang kabubuton sa Ginoo nga mabulos ako, no? So be it. Or sino man. After all, this is not my church. This is the church of God. All we can say is, Lord, have your way in my life. Diin mo ako Ginoo dalon dito ko. Because I know that you are my present help in times of needs. As we all stand this afternoon, the story of Hezekiah, mga igsoon, reminds us na dili kita mag-compromise para lang sa temporaryo nga mga butang. Temporaryo nga pleasure. Dili kita ma-deceive sa kaaway kung ano man ang gina-offer niya. And don't trade sa eternal naton, especially kaluwasan, sa mga temporaryo lang nga pleasure, temporaryo lang nga comfort nga ma-offer sa kalibutan. And let us not be selfish. Pagtanawon naton, ginapakita sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nga, let's think about the next generation. Don't just seek for long life over sa faithful na life. I rather live a short and faithful life than to live a long but far from the will of God. Ano man ang na-learn natin sa mistake ni Hezekiah, let's keep it in our heart and dili na naton pagbuhato sa aton kinabuhi. We have to finish this race. Live for God's glory and leave a legacy of faith for the next generation. Kaya mabilin ko sa inyo mga igsoon sining hapon. A missionary once said, ingon niya, 1 hour in eternity will make us wish we had sacrificed more, loved more, and obeyed more. Because the suffering sa sining kinabuhi, dili makasatisfy sa glory. It's not worthy to be compared to the glory sa aton nga Ginoo nga nagahulat sa ato. Let's worship the Lord. Hallelujah.